sa inyo sa aking nalalaman ang kalooban ng Panginoon. Ang aking pong paalala araw-araw ay hindi mawawala sa inyo sa pamamagitan po ng aking nalalaman na langis, lalo-lalo na po sa mga prostate. Ang prostate po, bacteria lamang po yan, kung ito pababayaan, matindi po mangyayari, masasakang, mamalasin kayo at maraming bagay. Lahat magiging problema, nanghihina. Ngayon, pag po kayo na maglalis po kayo ng liyot, uminom po kayo ng 6-6, kung gusto naman po yung 5-5, 4-4, pwede po yun. 3 araw na umaga, alas 5 na umaga, sunod-sunod po yun. Iinumin niyo po yun. Ang ibig sabihin nyo, para pong kinoclorox ninyo ang loob ng inyong bituka. Hindi po makasasama yung aking paliwanag kasi po ang ating po palang katawan ay parang makina ng singer o motor. Kinakailangan po magkaroon ng kumpletos. Number 1 po, sa baga po, mahusay po ang langis. Kasi po, kapag kayo ay umuubo ng walang problema, langis po kailangan nyo. Ang pag-inom naman po noon sa mga taong inuubo, 5-5. Hindi po problema. Hindi po mantika ito, kalikasan po ito. Kaya isang napakagandang balita ko po sa inyo na ako po'y nagsisikap ng maharap sa inyo para maintindihan po ang kalawang kanan. Hanggang ako man lang po ay naka-stay sa ibabaw ng mundo, ako po ay nagsisikap. Kahit na po ako ay gumagapang na lang po ng pag-akit dito sa St. Joseph Chapel. Matapos po ibalita ko sa inyo ang lahat ng bagay, ang langis po ay maraming nagagamot po yan, lalo-lalo na po sa kolon. Lalo-lalo naman po sa mga lalaking hindi naiihi at puro bula-bula na lang ang lumalabas. Huwag po agad-agad kayo magpapakapiter. Dito lang po at magsangguni po kayo at tuturuan po kayo. Kahit hindi po kayo magsangguni, imunin lang po kayo na nalangis, sigurado na. Kasi po, ito pong aking ginagawa ay para lamang sa naniniwala ng mga tao. Pahirap po paniwalaan. Sa naganap sa akin na 38 anos na po ang nagaganap sa St. Joseph Chapel. Pero ang tuloy ko kung kaiida na 84 na po ako. Kaya ako sakali man na ako'y marinig ninyo, marami po kayo na magugulantan kayo sa aking mga sasabihin. The best po nito, paniniwala. At saka po, hindi po kayo materyoso, hindi kayo artikulado. Kaya kung kayo may karamdaman, magdasal kayo sa mahal na Panginoon at ituturo po sa inyo kung saan kayo dapat pumunta. Kagaya nga po ngayon na mga may bisita po ako dito, na mamaya-maya po ibibigay ko po ang magandang pagkakataon at paliwanag. Kaya po, lahat kayo pinatawagan po, lalo naman po sa kababaihan na ganito po yan. Marami po ngayon nagkakaroon ng depresya sa matres, ganito po. Kumuha po kayo ng 3 kutsarang langis, ibabay niyo po yan. Kung gabi po, maring mamahiga na kayo, pagpupasa na lang yan, ikutin niyo po ng langis yan at ipasok niyo po yan. Bukas na po ng bagay yung alisin kung kayo ay maiihi. Napakalaking bagay po ito. Kasi nadadry po yun, lalo yung kung may mga siyempre naman, alam naman ninyo, nagagamit na paano, natutuyo po yun, natitigang. At doon po nagmumula ang mga problema ng kababaihan, problema sa suso, problema sa lahat ng bagay, problema sa spinal. Ngayon, sa kabila po ng lahat, ako po ay maraming nagpaliwanag sa inyo sa sandaling oras ngayon na February 19, 2024, ang pagdalaw ko po sa inyo ay isang paliwanag. Hindi po ba kayo natutuwa noon na wala na po makapagpapaalala sa inyo? Kasi human generation na po yun. Ngayon puro kayo new generation. Yung po old. Kaya po, sasabihin ko po sa inyo, linunin po ninyo ang lumang pinagdaanan. Kagaya po sa ngayon, kung may nanganganak, ang isasagutin ko rin po sa inyo, huwag po kayong karangan na maliligo. Marami po ako na-encounter na nagpupunta sa St. Joseph Chapel. Hinahangin po ang ulo. Kung sakali man po at malakas ang kalooban ninyo, baguhin niyo po. Wala naman pong mawawala sa inyo kung manghingilin lang kayo halimbawa ng kamukhang lumang tutugin na 4 na araw na hindi ko naliligo. Kasi po, napagod niya po sa pagsubilyon. At ang akin din po paliwanag sa usual na bago sa inyo, kinakailangan din po yun na wari mo po pinanganak sa ospital. Normal po. Pero pag wari mo po kayo ay old-fashioned, itatawag yung ulo ng batang ganyan. Ito po ang ulo, ito po ang paa ganyan. Ganyan-ganyan lang po, hawakan nyo. Ayan. Ang ibig sabihin po nun, ang meditation ng loob ng katawan ng bata ay normal. Kaya, ang akin pong paalala sa araw at oras na ito, bubuklat-buklat ninyo po yung Facebook at YouTube na mga Ngayon, dito sa kabila ng lahat na aking maring paliwanag, matutuwa po kayo sa naalalaman ko. Kasi po, meron po ako naging pasyente ngayon.
taga Sakari, taga Tagiig. Talaga po dumadain siya. Alam niyo po ba ito? Hindi po kayo maniniwala at may magbibigay po sa inyo ng patotoo kasi pinasubukan po sa kanila hindi po tila. Alam niyo po ba ito? Nakahambalan po lahat dito sa matres. Kaya po yan, para po tinik. Para po susuot na ganun-ganun. Isipin niyo po, palapakan yung mga kapatid. Eto po, nakuha ko labing isa po na durugin mo po, tinig na tinig po. Hindi naman po ba ito ang bubapasok doon? Unti-unti po nakikipon yun. Para po ang katawan natin, parang sasakyan. Araw-araw po nilalagyan po natin ng gasolina na iipon po yun. Kaya po, sa kabila ng lahat, talaga po ang masasabi ko sa inyo, huwag muna kayo basta-basta. Magtatanong kayo, lalo yung mga may edad ay papakinggan yung paminsan-minsan. Ngayon, magpapaliwanag sa atin ang atin, maganda na magpaliwanag. Hindi ka nasa na ito. Ito po ang aking kasama ng pasyente na magbibigay. Ate, paano mo nakita na ginawa ni Mother pa rin dito? Doon ako dito sa mismo sa puwerta niya. Pagkatapos, Ayun po, doon kasi po yung labing isang pinunong po na o palakpakan niyo mga kapatid. Tunay po na nilagyan po na lang siya hindi po nakuha. Talaga po, tinukod ko po sa loob, kaya nga po hanggang ngayon basa-basa ako ng pawis. Kaya nga po hinabol ko, ang sabi ko po sa kanila, hali kayo at ito magiging karanasan ng tao. Hindi ba kayo natutuwa na kung makita ito, mamumulat ang kanilang isip, hindi sila karakarakan mabibigla. Sabi kayo? Opo. Kaya isang pagtulong po ito. Ano ate, masasabi mo naman tanggal natin yan? Palakpakan nyo, eto po siya, sabi po niya, maganda na pakiramdam ako. Dito sa sikmura ko po kasi hindi ako makalingan. Okay, nakahambalan po ito. Kaya nga po ito, sinika po ipakita sa inyo para po maintindihan nyo ang nakukuha ng Mother pa rin. Kasi po, kung ikukwento lang po ito at hindi nyo makikita, mahirap po maniwala, di ba? Ano ginawa ko? Dinukot ko, pinakita ko sa kanya ang trouble. Nung puro meron na kami magdasal, sabi ko po, sige babalik pa kayo. Magdasal na kayo, iwanan nyo na nga sa St. Joseph Chapel yung sakit nyo. Pinapicture ako po sila. Ngayon po, sinabi ko, hindi na po sila babalik dito. Wala na isang beses lang po ako makita. Kaya po, huwag maglaramdam yung iba. Kasi po, sa dami po nang nangangailangan, mahina na po ang kalaban ng balat pari. Kaya po, isa na lang, pagkatapos, makinig po kayo doon, pero hindi ko po kayo binabawalan. Pumunta po kayo dito pag kakikailangan ninyo. Kaya, isang maligayang umaga po ang aking inano. Taga saan kayo, kuya? Tagig po. Taga saan po kayo, ate? Bukawi. Sige, mamaya, sasama ko na lang sa panalangin ang inyong karamdaman. Eto, magpipray ako. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag, ng Espiritu. Ano to, amin? Ama namin nasa langit, kami po naririto, humihingi po kami ng bendisyon sa inyo. Kasi po, ang aming po karamdaman ay puro po problema. Kasi po, ang kahirapan po ay nakikitadaos. Pero pag po problema na, lalo po kung marami nararamdaman. Siyempre po, gabit araw, nalulungkot po kami. Sana po sa pamamagitan ng ibinibigay sa aking karunungan, lalo-lalo na po dito sa langis neto, at lalo-lalo naman po dito sa paggamit ng labas neto, at lalo-lalo naman po sa paggamit nito na mga batang hindi madumi, alam po po mahal na Panginoon, susubaybayan niyo po kami. Ang lahat po ay aming pinasasalamatan. At sana po, huwag niyo kami pabayaan maligwak. Diretso po ang daan ng nais namin. At kayo na rin po ang bahala sa aming ikabubuhay. Ang lahat ng bagay para po kami magtulong. Hindi naman po kami ambisyoso. Bigyan niyo po sa amin, sana kami na isang bigla at jackpot. Patawad po. Kaya po sa mga ito, ang pagbati ko sa lahat ng nagmamahal sa St. Joseph, huwag kayong magsasawa. At maaraw-araw meron akong binabalita sa inyo, lalo-lalo na ang mga tenga nyo nangangati. Hindi dapat kalikot kayo nakalikot. At yan nakaanin ugat at titigan lang yan. Kaya bubusan nyo ng langis na 1, 2, 3, itatakak nyo kahit tubig. Meron pa rin po ako sa paalala sa inyo, lalo na po yung may mga sinusitis. Nananawagan po ako sa buong kapuluan, huwag po kayong bunot ng balahibo ng ilong nyo. Kasi hindi nyo po alam na ang sa balahibo ay katulog po sa utak yan. Kapag po ito nagkaroon ng mga alako, aapo po yan. Ang tawag po yun ay yung bang higanting bukol. Kaya po, ang aking pagdalaw ay isang pagmamahal sa kapwa ko Pilipino na meron naman kayo matutulog. Magwawakas na po at kapag po ay lumabati ng lahat po na nag-aaway, huwag na mag-aaway, unawaan na lang po. Ngayon po ang aking
Ang Diyos ay